una sa lahat. Palaman ninyo kung paano nila kayo sinaktan, kung paano kayo ninakawan itong mga ito. If I wasn't president, I might be out in the streets with them. Of course, they are enraged. Of course, they are angry. I'm angry. We should all be angry. Pilipinas, alas 5:30 na. Ito na mga bumabanderang balita. Walang kinikilingan, Speaker Martin Romualdez hindi ligtas sa investigasyon ng Independent Commission ayon mismo sa pinsan niyang si Pangulong Marcos. Kudeta na naman, Senate President Tito Soto posibleng palitan ni Cayetano pero ang mayorya nagpakita ng puwersa. Bulaga ni Bato, Senator De La Rosa may manghang nabanat kay Senate President Tito Soto. Ang Senado po, hindi po ito noon-time TV show. Walang sasantuhin ng Independent Commission on Infrastructure na mag-iimbestiga sa korupsyon sa gobyerno. Ayon kay Pangulong Bongbong Marcos, yan ay kahit pa madawit ang pinsan niyang si Speaker Martin Romualdez at mga kaalyado ng administrasyon. Live mula sa TV5 Media Center, nangunguna sa balita si News 5 Palace Correspondent Maricel Alili. Maricel, paano matitiyak ng Pangulo na mapapanagot ang mapapatunayang korap? Jiggy, lilinaw ni Pangulong Bongbong Marcos, binigyang diin niya na mananatiling independent ang mga miyembro ng Independent Commission on Infrastructure. Sa pamamagitan nito, matitiyak daw nila na mapapanagot ng patas kung sino man ang mapatunayang guilty dito nga sa sinasabing anomalya sa flood control projects. Ang sabi ni Pangulong Bongbong Marcos, hindi makikialam ang Malacanang sa kung ano man ang magiging panuntunan ng ICI pagdating sa kanilang investigasyon. Tunayan, kanina ay nagsimula ng magpulong ang mga members ng ICI para ilatag kung ano nga ba yung magiging mekanismo nila sa investigasyon. At nag-oath na nga sila o nanumpa na sila sa harapan ni Court of Appeals, Justice Corrales, at kagaya nga ng nabanggit ni Pangulong Marcos sa magiging chair nitong ICI, ay si retired Justice Andres Reyes. Siya ay dating Associate Justice. Sabi ni Pangulong Marcos, pinili niya si Justice Reyes dahil eksperto ito pagdating sa batas. Kaya malinaw ang legal process at tiyak na nasa legal na paraan ang gagawin nilang investigasyon. Nauna nang inanunsyo na magiging miyembro ng ICI sina dating DPWH Secretary Rogelio Singson at ang Certified Public Accountant na si Rosana Fajardo. Of course, nariyan din si Baguio City Mayor Benjamin Magalong pero tatayo siya bilang special advisor. Ang sabi kasi ni Pangulong Marcos, special advisor siya dahil hindi naman siya magbibitiw bilang alkalde ng Baguio City. Para maging member, kailangan niyang iwan ang kanyang lokal na posisyon. Pakinggan natin ang sinabi ni Pangulong Marcos. They will not be spared. All right. Anybody will say, hindi, wala tayong kinikilingan, wala tayong tinutulungan. Wala namang maniniwala sa'yo hanggat gawin mo eh. So, gagawin namin. Maricel, may reaksyon na ba si Speaker Romualdez sa sinasabi ng Pangulo na kahit pinsan niya ay hindi niya palulusutin? Yes, Jiggy, sinabi nga ni Pangulong o ni House Speaker Martin Romualdez na suportado niya yung naging pahayag ni Pangulong Marcos. Para lang mabigyan kayo ng background, sinabi kasi ni Pangulong Marcos kanina na walang sacred cows. Ito yung reaksyon niya nang tanungin siya kung ano yung masasabi niya sa pagkakasangkot ng kanyang pinsan ni House na si House Speaker Martin Romualdez doon sa naging pagdinig kung saan sinabi nga ng contractor na si Curly Discaya na merong link itong si Romualdez doon sa anomalya pagdating sa flood control project. Although hindi directly, nabanggit pa rin yung kanyang pangalan. Kaya ang sabi nga ng Pangulo, wala siyang sasantuhin kahit na sino. Pero ang sabi dito ni Speaker Romualdez, suportado niya ang sinabing ito ng Pangulo. Wala rin naman daw silang poprotektahan na kahit na sinong member ng Kongreso just in case na merong masabit. Pero importante na merong ebidensya. Gigi. At anong reaksyon ng Pangulo sa kaliwat kanang protesta kontra korupsyon? Nako, Gigi, kung hindi nga daw siya Pangulo, malamang kasama na rin daw siya sa kalsada para magkilos protesta. Nauunawaan daw niya yung galit na nararamdaman ngayon ng taong bayan, lalo na siya rin naman ang nagbulgar umano sa taong bayan nitong scheme na ginagawa
kung paano kumikickback ang ilang mga personalities o ilang mga opisyal ng gobyerno dito sa mga flood control project. Sabi ng Pangulo, malinaw na ang ikagagalit ng taong bayan ay kung walang ginagawa ang gobyerno. Pero sa puntong ito, umaaksyon naman daw ang administrasyon. Kabilang nga doon sa mga hakbang na ginawa nila itong pagtatatag ng ICI. Maliban dyan, nilinaw din ng Pangulo na kanselado ang lahat ng mga pondo para sa flood control projects para sa taong 2026. Kanina sa press briefing, Gigi, ipinakita rin ng Pangulo yung inihanda nilang menu. Etong menu na ito, nakalista rito lahat ng mga proyekto kung saan pwedeng gastusin yung magiging savings ng pamahalaan mula doon sa supposedly alokasyon para sa flood control project na hindi nagagastusin ngayong 2026. Ito raw ay parang magiging gabay kahit papaano ng mga mababatas kung ano yung inline doon sa mga target projects ng administrasyon. So may iiwasan natin yung mga questionable na budget insertions. Nilinaw din ng Pangulo na walang masama kahit na maglabas ng saloobin ng taong bayan at magprotesta basta tiyakin lamang na sa payapang paraan. Naritong sinabi ni Pangulong Marcos. If I wasn't president, I might be out in the streets with them. Palaman ninyo ang sentimento, palaman ninyo kung paano nila kayo sinaktan, kung paano kayo ninakawan nitong mga ito. Just keep it peaceful. Balik sa iyo, Gigi. Yan ang ulat ni Maricela Lili live mula sa TV5 Media Center. Kaupo lang ni Senator Tito Soto bilang Senate President pero may umuugong na namang kudeta sa Senado. Live mula sa Senado, nangunguna sa balita si News 5 Senate Correspondent Mean Los Baños. Mean, anong sabi ng mga senador tungkol dito? Jiggy, tama ka. Nako, isang linggo pa nga lang na nauupo bilang bagong Senate President si Senator Tito Soto. May ugong na naman ng di umano ay kudeta pero itinanggihan ng mga senador. Mismo si Senate President Tito Soto nagsabi na solid ang mayorya sa pagsuporta sa kanya. In fact, itong tanghali lang nagkaroon ng lunch kasama sa Senate President Tito Soto at kasama dyan ang mga miyembro ng mayorya. 12 mula dun sa 15 bumoto para maging Senate President siya, ang present dyan sa launch meeting na yan. Ang absent lamang ay sila Senators Camille Villar, naka-maternity leave na kasi, sila Senators Pia Cayetano at Lito Lapid. Nakausap din natin kanina mismo sa Senate President Tito Soto at anya na pag-usapan talaga dyan sa caucus na yan o dyan sa meeting na yan, yung tungkol sa ugong nga nitong panibagong kudeta. Narito ang bahagi ng pahayag ni Senate President Tito Soto. Pakinggan natin, Jiggy. Niluluto raw po kudeta laban sa inyo. 1 week pa lang po kayong nakaupo. No comment. Of course, you always, the Senate President is always in office because of the trust and confidence of his colleagues. We serve at the pleasure of our colleagues. So, if there are majority of the members of the Senate who want a different Senate President, what can we do? So be it. But is the majority solid, sir, by now? Yes, I think so. We were together at lunch. Mean, anong reaksyon ni Senator Soto sa balibalitang posibleng pumalit sa kanya si Minority Leader Alan Cayetano? At gaano ito katotoo? Kung si Senate President Pro Tempore Ping Lacson ang tatanungin, ang tinawag niya dyan ay fakey breaking news. Kumbaga, panlito lang daw at walang katotohanan niyang posibilidad na mapatalsik agad-agad itong si Senate President Tito Soto. At mismong si Senate Minority Leader Alan Cayetano na napapabalitang papalit di umano kay Senate President Soto, itinanggi niya yan. Sabi niya, walang ganyang usapan sa minorya, bagamat nag-meeting din sila kanina, pero iba't ibang issues daw yung kanilang pinag-usapan. Lagi daw posibilidad, Jiggy, na magpalit ng liderato, sabi ni Senator Alan Cayetano, pero sa ngayon, hindi sila actively recruiting. At ang sabi pa nga niya, solid pa yung mayorya, hindi ito ang tamang panahon kung sakasakaling kailangang mag-recruit. Tandaan natin, Jiggy, na 9 ang miyembro, napakarami ng minorya at 4 lamang ang kailangan nila na tumawid sa kanila kung sakasakaling gusto nilang magpatalsik ng Senate President. Narito ang bahagi ng pahayag ni Senate Minority Leader Alan Cayetano. Ngayon, 9 kami. Pag lumapit sa amin 4, ang sinabing majority namin, tatanggihan namin. Ate ko parati kong kausap. Tinanong niya, may possibility ba? Kung may possibility, ikaw ba?
Hindi pa naman nag-uusap-usap eh. Yung ibang minority centers, meron na bang reaksyon tungkol dito? Si Senator Amy Marcos na bahagi nga ng menorya, sabi niya wala siyang alam, wala siyang naririnig sa di umano ay nilulutong kudeta. Imposible rin daw na masabi nilang hindi sila satisfied sa leadership ni Senate President Tito Soto kasi isang linggo pa nga lang siyang nakaupo. Si Senator Rodante Marcoleta, wala rin daw siyang naririnig kaugnay sa sinasabing isa pang kudeta. No? Bagamat inamin nga niya na nagkaroon talaga ng meeting kanina yung mga 9 na miyembro ng menorya. Narito ang bahagi ng kanilang pahayag, Senator Amy Marcos at Senator Rodante Marcoleta. Hindi ko naman alam yan. Hindi naman ako chismoso. Walang pinag-uusapan na ganun. Ang pinag-uusapan lang namin is staying alive. Wala naman. 1 linggo pa lang eh. Nayayanig pa nga kami eh. Hanggang ngayon parang nagulat kami talaga. Nagulanta kami. I had no idea. Jiggy, yan muna ang latest mula dito sa Senado. Balik sa'yo. Yan ang ulat ni Mayan Los Baños live mula sa Senado. Susunod, pagkontra umano ni DOJ Secretary Remulla sa nagawing state witness sa mga diskaya, binatikos si Senator Marcoleta. At dating DPWH engineer Bryce Hernandez binalik sa Senate detention. Diyan lang kayo mga kapatid, dapat una sa lahat. Naglabas ng sama ng loob si Senator Bato de la Rosa kay Senate President Tito Soto sa sesyon ngayong hapon. Ang Senado po, hindi po ito noon time TV show na puro gimmick ang ating tinitik up dito. Hindi na po masama ang loob namin dahil tanggap na namin na kami ang minority. Ang kinasama lang ng loob namin is bakit kailangan pang patayin kami sa sama ng loob? When I said mamatay sila na sama ng loob, we were addressing the trolls. Parang sinisita mo yung Senate President, which is very unparliamentary. But nevertheless, I will answer you. Nag-ugat yan sa umano'y banat ni Soto laban sa minorya. Ayon kay De La Rosa, sinabi raw ni Soto sa isang panayam na mamatay na lang sa sama ng loob ang minorya na kumustyon sa paglipat kay dating DPWH engineer Bryce Hernandez sa PNP Custodial Center. Paglilinaw naman ni Soto, trolls ang sinasabihan niyang mamatay sa sama ng loob at hindi ang minorya. Ibinalik sa Senate detention si dating DPWH Assistant District Engineer Bryce Hernandez. Ayon kay Senate President Tito Soto, kasunod yan ng inihaing writ of amparo ng kampo ni Hernandez sa korte dahil sa mga banta umano sa kanyang buhay. Ang writ of amparo ay isang court order para matiyak ang seguridad ng isang tao. Si Hernandez ang nagsiwalat sa pagdinig ng Kamara na tumanggap umano ng kickback sa flood control projects sina Senator Jigoy Estrada at Joel Villanueva. Bagay na tinanggi ng dalawa bago marap sa Kamara na cite in contempt siya sa pagdinig ng Senado dahil sa pagsisinungaling tungkol sa kanyang pagkakasino. Mula sa Senate Detention Facility, nilipat siya sa PNP Custodial Center at Pasay City Jail bago binalik muli sa Senado. Binatikos si Senator Rodante Marcoleta si DOJ Secretary Boying Remulla matapos umanong sabihin ng kalihim na posibleng hindi qualified maging state witness ang mga diskaya. Ayon kay Marcoleta, taliwas ito sa naunang sinabi ni Remulla na magkausap silang dalawa. Nauna ng ginit ni Marcoleta na dapat sa ilalim sa Witness Protection Program ang mga diskaya dahil sa banta umano sa kanilang buhay. Kinalulungkot daw ni Marcoleta ang pagbabago ng pahayag ni Remulla na naging basehan ni Senate President Tito Soto para wag pirmahan ang kanyang rekomendasyon na bigyan ng proteksyon ang mga diskaya bilang testigo. Alam nyo naman si Secretary Boying Remulla, matalik kong kaibigan yan, matagal kami nagsama sa House of Representatives. So pinanghawakan ko yung kanyang sinabi sa akin. Malinaw naman po sa batas. Kung titingnan po ninyo yung Section 3, isama na po ninyo yung Section 10 ng Republic Act 6981. Maliwanag po doon kung ano-ano ang mga requirements na kakailanganin para mapasa ilalim ng Witness Protection Program ang isang witness na nag-a-apply. Hindi po kasama doon yung restitution na kanyang binabanggit na magbabalik ka pa ng kung ano-ano sa gobyerno.
Itinanggi naman ni Remulla na sumang-ayon siya sa gusto ni Marcoleta na gawing state witness sa mga diskaya. Git pa ng DOJ Secretary, kailangan muna itong pag-aralang mabuti. He spoke on the phone for a few minutes, and it's not supposed to mean that I already committed to make a state witness somebody I've never met in my life. We have to look at the whole truth and veracity of all the statements made. You do not create a state witness just like that. It doesn't happen that way, that because somebody asked you and you're good friends, that it will happen already. It has to go through a process of evaluation. Susunod, mga dating kapartido mag-aay ng ethics complaint laban kay Cavite Congressman Barzaga. Huwag kayong bibitiw, dapat una sa lahat. Mag-aay ng ethics complaint ang National Unity Party laban sa tumiwalag nilang membrong si Cavite 4th District Representative Kiko Barzaga. Live mula sa Batasang Pambansa, nangunguna sa balita si News 5 House Correspondent Marian Enriquez. Marian, ano nagtulak sa NUP na sampahan na reklamo si Congressman Barzaga? JG, napuno na nga yung ilang miyembro ng National Unity Party. Marami na raw kasing nilabag itong si Congressman Kiko Barzaga. At kabilang na nga rito ay yung House Code of Conduct kung saan nakasaad na lahat ng kongresista ay dapat magkaroon ng kredibilidad. Pero sa halip, ginamit umano ni Barzaga yung kanyang social media accounts para siraan ang mga institusyon ng pamahalaan. Lumabag din daw nga itong si Barzaga sa Code of Conduct and Ethical Standards para sa public officials and employees. Kung titignan daw kasi itong social media accounts ni Barzaga puro kalaswaan, abusadong pananalita at layong pahinain ng tiwala ng publiko sa pamahalaan. Pakinggan natin itong pahayag ng chairman ng NUP na si Congressman Ronnie Puno. Lalagyan niya ng pera yung di ba? I know he is not well. But we cannot allow this behavior to be unresponded to Kailangan magsalita tayo. Hindi pwede yung ganyan. Hindi pwede babuyin yung mga babae natin, kababaihan natin ng ganyan. Di ba? We live in a decent society. We're trying to develop good moral character in our children. This is not helping. And he is a congressman. At may iba pa bang nakikitang paglabag si Congressman Barzaga? Jiggy, ilan pa nga doon sa mga pinunto ng NUP na maaaring nilabag itong ni Barzaga ay ang revised penal code. Hindi lang daw kasi pang-iinsulto sa gobyerno yung ginagawa nga ni Barzaga, kundi maaaring magpasiklab ng karahasan o pag-aaklas nga o inciting to sedition. Kabilang nga sa mga binabanatan nito ni Barzaga at iniuugnay doon sa Ghost Flood Control Projects ay ang liderato ng Kamara, mga senador at miyembro ng gabinete. Jiggy, sinusubukan pa rin nga natin kunan ng pahayag itong si Congressman Barzaga. Wala pa siyang formal na pahayag pero sa isang FB post, sinabi niyang nagkakamali raw itong si DS Puno. Giit ni Barzaga, kapayapaan daw ang kanyang panawagan. Detached din daw ito si Puno sa pangkaraniwang tao kaya hindi niya alam kung ano yung hangganan o kung saan pwedeng gawin ng mga ordinaryong mamamayan para makakuha ng hustisya. Samantala, Jiggy, ayon naman doon sa House Rules, ilan nga doon sa mga sanctions na maaaring irekomenda ng House Ethics Committee kung sakali ay censure o reprimand, maaari ring mag-suspend o ma-expel ang mambabatas. Yan muna ang latest dito sa Kamara. Balik sa Jiggy. Yan ang ulat ni Marian Enriquez live mula sa Batasang Pambansa. Pagtitigil pasada mga tsuper bilang protesta laban sa korupsyon. Ayon sa transport groups, mahigit 12 oras silang pumapasada araw-araw pero nananatili pa rin mahirap. Samantalang ang buwis daw ng taong bayan ay kinukulimbat lang ng iilan. 3 araw ang tigil pasada ng grupong Manibela mula September 17 hanggang 19. 1 araw naman ang grupong Piston sa September 18. Samantala, tiniyak ng LTFRB na handa ito sa tigil pasada. May libreng sakay din daw ang gobyerno para sa mga maapektuhang commuter. Mga bumabanderang headlines, alam mo na, dapat una sa lahat. Abangan niyo po ulit kami bukas dito sa TV5, 1PH, RPTV, True TV at 105.9 True FM.